Guys, so regarding to dun sa issue ni Ria Vlogs, ayun, naawa lang kasi ako dun sa bata kasi syempre, kita nyo naman, before pa siya mag-content nung parang nakaganon. Ayun, before pa siya mag-content ng ganon is, ano na, nagvo-vlog na talaga siya. Parang nag-act-act na siya na yung parang doble cara, may mga ganon ako napanood. So, ayun, going back, bigla kasi may tumawag sa akin na yun nga about na na-depress nga yung bata, yan, na parang humihingi nga ng tulong kung ano sa tingin ko, ganyan. So sa akin, nung tiningnan ko naman yung nung tiningnan ko naman, may point naman talaga yung nag-post na lalaki na nakaganon din. Kasi sa totoo lang, dumaan na rin naman yun sa FYP ko, napanood ko. Tawa pa nga kami ng tawa ng asawa ko nung napanood ko yun kasi nakakatawa yung expression, ganyan. And ayun, hindi ko naman binabash yung lalaki kung yung sinasabi niyo nag-post na nakaganon din siya. Hindi ko naman siya binabash. Alam niyo sa totoo lang, may point naman siya. Pero ako kasi, magkaiba kasi kami ng pananaw sa buhay. Like siya, ayaw niya na parang kokopyahin siya. Gusto niya na ang mga iba-ibang tao daw ay magkaroon ng kanya-kanyang parang identity, ganyan. Which is totoo naman yun. Tama rin naman yun. Pero kasi, ako kasi yung tipo ng tao na, for example, ginaya ako ng iba, natutuwa naman ako in a way na siguro nakikitaan nila ng potential yung bagay na ginagawa ko tulad ng pagla-live selling ko before. Alam nyo naman, 'di ba, na may ginawa akong pahakot, may magpapahakot din. Ginawa ko yung nag-post ako na may mamimigay ako ng ganto, ng mga gadgets. Ginagawa na rin nila ngayon pero dati binabash pa nila ako na ano daw na parang ano ba yan dapat hindi namimigay kasi pag namimigay kasi diyan na umaasa yung mga tao na ina-expect na nila na may ganyan so hindi na bumibili sa amin ng walang pamigay. So ngayon, bottom line, ginagawa na rin nila ngayon. And ako naman is hindi ako nag-react kahit ako yung nagpasimula nun yung mga papiso, 'di ba? Dito sa ano, which is way ko yun para mas maraming benta ng skincare products natin na Rosmar products. So maraming ganun mga papiso, ako rin yung nagsimula doon, mga word na kiyaw, ganyan. One kiyaw, two kiyaw, ako rin yon. Pero inimbento ko lang yun, kaya alam kong ako yun. So, ending, marami nang gumaya, marami nang gumagamit ng words ko, marami nang gumagamit ng idea ko. Pero ako kasi is hinayaan ko na lang kasi parang naisip ko na lang na, okay, nakita nila kasi yung potential nung bagay na ginawa ko na okay naman pala. Kaya talagang ginaya nila. And kung hindi rin kayo familiar, 2016 pa lang namimigay na ako ng pera sa kalsada. Nagko-content ako with matching nakakalungkot na kanta, ganyan. So, marami na rin gumagawa ngayon. And okay lang naman sa akin kasi marami rin ang natutulungan nung mga ginawa kong yon. Marami na rin yung pamimigay ng GCash, 'di ba? Ako rin yung nagsimula niyan. Ako rin yung nagsimula niyan na binabash pa nga ako na ano daw ako, ayuda warrior. GCash warrior, mga ganyan. Niloloko yung mga fans ko na ganun daw. So, okay lang. Ginagawa nila ngayon. Lahat ng halos ng vlogger, ganyan. Okay lang. Okay lang sa akin. Hindi ako affected. Pero, yun nga, nagigets ko rin naman ang point ni Guy na nakaganon. Kasi nga, kanya-kanya kami ng pananaw. Which is, ganun ang pananaw niya, ganito yung pananaw ko. Ako lang is naaawa ko dun sa bata. Kasi nga, na-affect siya. And, tulad nga ng sinasabi ko, ano siya, nagtanggal na ng profile picture, ng cover photo, ganyan, nade-depress, ayaw nang lumabas. Ang sa akin lang, ano ba naman yung hayaan nyo na? Bata pa naman yun. Kung nagko-content man siya ng ganun, yung sa mga bashers, hayaan nyo na, wag nyo nang i-bash. Hayaan nyo na sila. Pagbigyan nyo na, spare nyo na sila. And then, dami nagsasabi sa akin na hindi ko raw kasi nagigets yung point ni Guy na nakaganon. So, nagigets ko. Hindi ko naman kasi siya yung pinagbubuntunan o hindi siya yung pinopost ko na kaya ako nagra-rant na ganito. Naawa ko dun sa bata. Hindi siya yung, kumbaga, nabasa ko yung, parang, kumbaga, hindi siya yung gusto kong anuhan na, yung mga tao. Kasi nga sinasabi, may nababasa ako mga nagko-comment na kasi yung tatay daw, ini-exploit daw yung bata, kasi ganito ganyan, binablog-vlog daw, ganyan. Alam nyo ako guys, yung sa mga anak ko, yung mga yaya kasi ng anak ko is kumikita sa reels. Mas malaking reels pagkasama yung mga anak ko, kasama ako, ganyan. So hinahayaan ko. And kaya naisip ko na yung palang pagsasama ko rin sa mga anak ko, kaya mas marami ring views or hinahayaan ko pagsama ng mga anak ko sa mga yaya nila sa video, exploitation na rin pala yun kasi parang kumikita rin naman ako sa Reels. Kumikita rin ako tapos may mga promotions din yung mga anak ko like may nagpapapromote ng diaper, mga wipes, ganyan. So,
ibig sabihin pala, masama na pala yun. Ewan ko. Pero ako kasi is ginagamit ko yung, for example, yung pera na nagpa-promote sa kanila, tinatago ko para sa savings ng bata. Na which is para rin naman sa future ng mga bata, 'di ba? Parang pangdagdag sa savings nila. And ako kasi hindi ko naman nakikitaan na masama as long as naman na as long as naman na paano ko ba sasabihin to? As long as na hindi ko naman sila minamaltrato or binibigyan ko naman sila ng magandang buhay. So iba-iba kasi tayo ng pananaw. So hindi lang naman kasi si Ria yung tao na hindi lang naman kasi siya yung nag-iisa na nasa social media na bata. Yung sinasabi ko na bakit yung iba, yung mga anak naman is yung mga anak naman is ginagamit sa mga commercial ng mga diaper, ganyan, or kung ano-ano pa, sa TV, commercials. Oo, sinasabi nyo na may permit sa DOLE. Pero hindi naman lahat yun. Hindi naman lahat ng mga bata sa social media na nagpo-promote, lahat ay may permit na ganun. Lalo na, hindi ko naman sa inaano ha. Kasi si Ria kasi, hindi naman siya mayaman eh. Hindi naman siya kagaya ng iba na, okay talaga yung buhay. So, yung magulang niya, alam nyo ba, nung first time nakatanggap ng pera sa promotions, is sobrang tuwang-tuwa talaga sila. Unexpected talaga. Tuwang-tuwa talaga sila. Kaya ang sa akin parang, syempre yung binayad doon, talaga namang magagamit para sa future ng bata. Makakabili ng mga gamit sa school or gamit sa ganito kung nag-aaral na siya. Kumbaga, parang, basta parang ang lala lang na, ewan ko, kasi nakikitaan talaga ako dun sa bata eh. And, nakita ko talaga yung potential niya. Ang cute-cute niya. Pag dumadaan sa feed ko, sobrang talaga, sobrang nakakalibang, nakakatuwa. Kaya, hindi natin masisisi na sobrang daming views ng bata. Hindi ako nandito para makisawsaw. Hindi ako nandito para makisawsaw or para trending kasi alam niyo naman sobrang busy ko. Pero dahil nga kinontak ako at naaawa rin talaga ako sa nangyari dun sa bata na ayaw na lumabas ng bahay, ang aking message is para sa mga bashers na sobrang binibig deal yung bagay na yun. Na exploitation daw kasi bata pa daw, hinahayaan daw magtrabaho ng magulang, ganun. Ay kitang-kita nyo naman, ang galing-galing naman ng bata. And ewan ko ha, kung alam ko naman na may batas or may na hindi talaga dapat pinagtatrabaho yung mga bata. Pero kasi, ewan ko kung for sure may magdi-disagree sa akin nito. Pero kasi hindi naman, kita nyo naman yung bata, maayos naman, hindi naman super hard nung pinagagawa or what. And siguro, nag-enjoy din naman yung bata, 'di ba? Alam ko talaga marami magre-react kasi kay Neneng B pa nga lang eh. Sasabihin na ganitong edad dapat hindi daw nagtitinda dun sa ganun. Pero kita niyo si Neneng B kasi sa hirap ng buhay, lalo na ngayon na parang trending siya, na maraming nagvi-video sa kanya noon, ganyan. So, syempre tinake advantage na rin ng bata na parang kahit na underage pa siya, gumagawa na siya ng way para kumita. Kasi sa hirap ba naman ng buhay sa Pilipinas, di ba? Sa hirap ba naman ng buhay, hindi nyo talaga masisisi kahit bata pa yun, gumagawa na siya ng way para kumita. And noon una, sobra siyang nababash. Pero ngayon, nakita ko na parang naging normal na hinahayaan na rin. And marami na rin mga bata na nagtitinda ng kung ano-anong mga pagkain sa kalsada. Hindi ko inaano na dapat i-normalize 'yon. Hindi ko inaanong gano'n. Kasi sabi ko nga, ang paniniwala ko nga is dapat talaga mga magulang ang nag-aano para sa mga bata, sa mga anak natin, 'di ba? Pero kasi sa hirap ng buhay, hindi niyo sila masisisi. Hindi niyo sila masisisi na gumawa ng way, lalo na kung trending ngayon, parang ite-take advantage mo na. Kumbaga ite-take advantage na ni Neneng B. Example natin si Neneng B. Yung kasikatan na malakas ngayon, kita nyo naman napakarami ng branches din, ganyan. And ayun, kung may mga naaapektuhan dun sa post ko, hindi ko siya pinost dahil hindi ko inintindi yung post nung guy na nakaganon. Kasi nga, ang nalulungkot ako is yung mga basher na sobrang lalamang bash. Kasi kahit sabihin nyo na yung tatay ang binabash nyo, apektado talaga ng sobra yung bata. Kasi guys, marunong nang magtingin yun ng mga hindi naman yun sanggol pa na hindi nakakaintindi. And kita nyo nga, di ba, ultimo yung bata umiiyak talaga siya. And kahit yung tatay, hindi rin naman siya vlogger para kagaya ko na kahit anong bato, kahit anong pambabash, okay lang. Kumbaga yung tatay kasi is hindi sila sanay sa ganun. Yun lang. So ako naaawa lang talaga ako. So sabi ko nga, konting spare lang talaga dun sa bata. O sama niyo na rin yung tatay. Kasi alam niyo naman sa Pilipinas, kung ano ang trending, gagayahin talaga. Normal na talaga yan.
Parang yung sabon ko, may comment sa akin na bakit daw yung sabon kong kagaya ko nung ginaya yung kagaya ko, nag-react ako. Malamang ginaya mismo yung word na kagaya ko. And IPO registered po yun sa akin. So, ayun lang.